yung topic naman po natin ngayon, ano, yun po yung ating gagawin. So, yung title po ng topic based sa manual is God, His Character and Attributes. Yun po yung title. So, siguro po ay nasasabi po natin na aware po tayo sa pagdating po sa spirituality po ng bawat isa, ano po. Maging sa mga anak natin, maging sa kapatid, o sino man tao. Spiritually, gusto po natin na sila rin ay makakilala sa Diyos. Pagdating sa magagawa ng Diyos, katangian ng Diyos, yung karakter ng Diyos. Sino nga ba ang Diyos? Nating pinag-aaralan, sinasamba. Maaring sabihin po natin na we are limited in many ways pagdating po sa understanding and comprehension about God. Pero the word itself reveal the attributes or even the character of God. Yun po yan, ano. Kaya, kumbaga, yung pag-aaral po natin tungkol sa Diyos, isa sa pinakamahalaga, sabihin na po natin, yung pagkaunawa po natin, sino nga ba ang Diyos at ano nga ba yung magagawa ng Diyos. Kaya meron po tayong topic, yun nga po, yung character of God and His attributes. So, yun po yung ating pag-aaralan. Ako naman po masaya kasi masaya in a sense na bilang tatay po ng aking anak na si Audrey. Yung bubang interest, kumbaga share ko lang po ano, yung interest niya sa pagbabasa. Kasi sa totoo lang po, siya po yung nakapasok ay sa isang Catholic school. Wala po ditong, may Christian school, mahal po yung tuition. So, ang sinasabi ko lang po, bagamat Catholic school, yung po bang bilang tatay, aware po tayo na yung mga tinuturo ng eskwelahan nila is opposite po dun sa Bible. Kaya bilang tatay, kailangan ay tinuturuan po ba? So that she may be aware also dun sa mga teachings pagdating sa Bible. Kagaya po nung How to Know the Bible, yung 5 ways how to know God. Diba? Tandaan niyo po yun. Ginawa po niya. Meron po silang reading session sa bahay. Ang alam niyo po, sa dinabi-dami ng mga books or mga pocket books na ino-offer ng school, baga ang ginawa po niya, yung Biblia po ba, ang kanyang hiniram sa akin. Sabi ko, wow, thank you Lord. Yung po bang, alam ko po na, alam niyo po yan, yung, nag-start na po yung, ano niya, yung mind niya na hanapin po ang Diyos. So, yun, kasi accountable po ako sa mga anak ko. Ganun din po sa bawat isa. Spiritual life, spiritual things. So, yun lang po yung share ko about my life sa dito po, ano. Okay. So, last week, mga kapatid, kung i-recall po natin yung ating mga pinag-aralan, so, nalaman po natin technically, yung paggamit ng mga supplementary resources last time. Gumamit po tayo ng different apps, para maintindihan natin, saan natin kukunin, saan natin i-derive yung ating mga definition. For instance, pagdating po sa insights or word of God, mga definition, mga words, quotation, and everything. So, sa atin bilang, sabi nga po tayo ay nagsisik talaga ng will at ng yung word of God mismo. Is kailangan is we are not only use the Bible itself, but also we have several or few, if not several, some of it like the Bible dictionary, even encyclopedia. Pero pag bibilin po natin sila, medyo may kamahalan nga po. That's why, salamat at mayroong online resources for free. Kaya, nagagamit po natin yan. And we are expecting na magamit po talaga natin yun, ano, sa ating mga assignments or even sa mga teaching, lalo na yung mga tuturo. Pero, sigurado po magagamit niyo po yun, ano. So, para lalo po nating makita. Kasi they are systematically and theologically, mababasa natin talaga namang tayo pwedeng mag-agree dun sa kanilang mga pine-present sa ating mga information. Okay po. So, yun po yung nare-recall po natin last time. Okay. So, let me start to read
in Tagalog, yung introduction po, ano. Ito po yan. Pagdating po sa character and attributes of God. Pakinggan niyo po. Wala nang hihigit pa sa mga kamangha-manghang lakas, sa kapangyarihan, sa kabanalan, sa kaluwalhatian ng Diyos, o makakapigil pa sa lakas na taglay ng Diyos, o sa mga pambihirang katangian ng Diyos, na sa Diyos lang natin matatagpuan. Okay. So, yun po, na sabi nga, kailangan nating matutunan, pag-aralan, yung isa sa pinaka mahalagang piece of learning about God. Okay. So that our prayer, kaya salamat kay Pastor Ronnie and everyone na nag-pray kanina at yung mga previous prayer para sa mga online or even sa actual face-to-face learning about the Word of God is to open the heart, po yung hinihiling po natin sa Diyos, open the heart and the soul of each and every one. Pagka sana ay pagdating sa doktor, Lord, talagang buksan nyo po, is-surgery, kumbaga, gamitan nyo po ng parang buksan talaga, natin na physical, but in spiritual aspect, buksan yung heart at yung mind. Makita po at makita namin yung inyong kaluwalhatian. Bubuksan talaga ng Panginoon. Yun po yung ating panalangin sa ating Diyos. So this time, alamin nga po natin about the attributes. Alright? So when we say attributes, it is all about qualities. Okay? Attributes mean qualities, yung katangian. Even yung kanyang character or characteristics. Yung kanyang traits. Even yung kanyang nature ng Diyos. Pag-aaralan po natin bit by bit. Okay? So, yung katangian ng Diyos ay siyempre mahalaga nating maunawaan bilang siyang itinuturo natin, ibinabahagi po natin sa ating mga tagapakinig. Para sa akin, mahirap magbahagi, mag-share. Kung ang i-share ko, hindi ko na namang kilala. Alam niyo po yun. Mahirap lumapit o mahirap lumapit sa Diyos. Hindi ko kilala ang Diyos. Maging personal na paglapit natin. Kaya tayo, sabihin natin, we are all believers or Christian. So, of course, we learn so much, things about the Lord. And one thing na kailangan po nating maunawaan is about His qualities. Okay. So, meron pong isang kilalang American pastor, Christian and missionary at the same time sa Amerika. Meron po siyang tinuturo, Actually, gusto ko pong, hindi lang po ito. Ang pangalan po niya is si Aidan Wilson Tozer. Pati si Dr. Lawson. And all of the premier or sabihin na nating mga kilalang talagang tagapagturo about needing, he underscore or he highlight the need for a deeper, mas malalim, deeper or immersed knowledge of God and the development of the inner life. At ito po ang sabi niya. Sabi niya, the Christian is strong. Ang Kristiyano daw ay malakas or weak, depending upon how closely he has cultivated or developed the knowledge of God. Maaaring yung isang Kristiyano ay maging malakas o mahina, yung Kristiyano. Kaya depende, sabi niya, kung gaano niya kalapit o inilapit ang kanyang sarili o nilinang sa pag-aaral sa mga kaalaman, the knowledge about God. Okay? Yung knowledge. Ini-immerse. Nilalagay yung sarili sa pag-aaral. Meaning we are devoting our time. Bilang Kristiyano, syempre. Kasi si God po yung topic, So, yun po yung kanyang sinabi with regards sa topic po niya, yung quotation, si A.W. Tozer. Ito naman po ang isa pang account na gusto ko pong i-share sa inyo about Christian faith, The Westminster Catechism, sabi po niya sa kanyang quotation, as a spirit, it pertains with God. Yung kanyang katangian, yung kanyang character, yung kanyang attribute. He is a spirit, infinite, eternal, and unchangeable in His being, wisdom, power, holiness, justice, goodness,
and truth. Siya ay Espiritu, walang hanggan, at hindi nagbabago. Sa kanyang pagka-Diyos, sa karunungan, sa kapangyarihan, sa kabanalan, sa katarungan, sa kabutihan, at sa katotohanan. Okay, so yun po yung summary ng kanyang account, statement, with regards sa karakter ng Diyos. Okay. Ito naman po, yung parang sabihin na natin yung kaugnay, katulad, may pagkakaugnay po or pagkakahawig. Sabi po ng Belgic Confession of Faith with regards po dun sa character or attributes po ng Diyos, ito po ang kanya sinabi. Yung book po na ginamit po niya is The Incommunicable Attributes of Triune God. In the Basic of the Faith or an Evangelical Introduction to Christian Doctrine. We all believe, sabi niya, we all believe with the heart, okay, and confess with the mouth that there is one, only simple spiritual being, which we call God, and that He is eternal, incomprehensible, invisible, immutable, infinite, almighty, perfectly wise, just, good, and overflowing fountain of all good. Most of these terms are called the attributes or the perfections of God. Napakaganda po nung description po nung sinabi po nung ni Fred Kluster mula po sa Belgic Confession of Faith. Okay, with regards po sa perfection or attributes of God. Damayin po natin sa Tagalog. Tingnan po natin. Lahat tayo'y naniniwala sa puso, sa puso. Inaamin natin ng ating mga labi na may isang simple at espiritual na Diyos na tinatawag nating Diyos. At na siya ay Diyos ng walang hanggan. From eternity past, ibig sabihin ng Diyos na walang hanggan, eternity past, eternity future. Okay, wala pa lahat ng nilikha, pero nandun na siya, po. At na siya yung Diyos na walang hanggan, hindi basta maunawaan, hindi nakikita, hindi nagbabago, walang katapusan, makapangyarihan, ganap na marunong, makatarungan, mabuti, at may nag-uumapaw na bukal ng lahat ng mabuti, ang Diyos. Nakita niyo po ba mga kapatid? Na-view niyo po ba yung karakter ng Diyos pagdating po sa ating binasa doon sa description po about the perfection or attributes of God? Okay, with regards sa relationship natin sa Diyos, okay, so sabi po ay ito. Worthwhile relationship. Ibig sabihin, yung mahalaga, yung valuable, yung worthy, yung meaningful relationship natin sa Diyos, or even kahit sa tao, sa individual, are based on the knowledge. Based on the knowledge. For example, when we meet someone, nakakilala tayo ng isang tao, so hindi natin pwedeng sabihin or i-consider na kilalang kilala na natin itong tao na ito until such time na magkaroon tayo ng opportunity or time na makilala itong tao na ito with regard sa kanyang history, yung kanyang kasaysayan, yung kanyang personality, alright? Yung character, yung kanyang nature, yung kanyang behavior, yung likes, yung gusto niya, even yung kanyang dislikes, yung ayaw niya. Okay? So, unless we have, maaari nating mas maunawaan pa at makilala pa itong tao na ito about the new acquaintances. Okay? And then, syempre, magkakaroon tayo ng mas mabuting pang-unawa, pagkakaintindi dun sa tao na ito based on the knowledge that we have, what we know from him. Okay? At itong relasyon na ito, ang sabi, that this, in the same way, a vibrant relationship, nagkakaroon ng vibrant. When we say vibrant, nagkakaroon ng parang mas exciting, okay? Mas maliwanag or radiant or alive. Parang buhay na buhay yung relationship. Okay? Lalo na pagdating natin sa relasyon sa Diyos. Itinatawag natin na Triune God. Narinig po yan ng Triune God. Kasi it refers, when we say Triune, it refers with God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And must be rooted, sabi niya, must be rooted. Talagang nakaugat ito sa isang matindi at isang matibay
na pangunawa, okay, kung sino at paano, ibig sabihin sa Diyos mismo, mula sa kanyang mga salita. Okay. So, yun po yung nakita po natin doon, sa aking pakipakinabang, mahalaga, karapat-dapat, makabuluhan, matino, matalino na mga relasyon ay nakabatay nga sa knowledge o sa kaalaman natin sa Diyos. So, ayun. Kaya yung mensahe na to, titingnan natin ano yung view natin sa Diyos. Okay, meron tayong tinatawag. Okay, gusto kong i-quote po yung binanggit po ni Dr. Lawson, Stephen Lawson. I-share ko po sa inyo ito po. Sabi po niya ito, a high view of God leads to high worship, okay, and holy living. But a low view of God leads to trivial. When we say trivial, small or insignificant or minor worship and low living. So nakadepende daw po yung ating yung buhay po natin could be high, depends sa pagkakilala nga po natin sa ating Diyos. Okay? High view of God leads to high worship. Pag kilala natin ng Diyos, it leads talagang nasasamba natin ng Diyos na spirit and in truth. Ang sabi po it leads with a worship and holy living. But low view of God leads to trivial, small or insignificant or minor worship and low living. For example, from Exodus chapter 32, ito po yung evidence po doon medyo nakakalungkot po yung nangyari po nung time na yun. Nung time ni Moses, naalala niyo po yun So, nung mga panahon na yun, itong mga Israelite, they have the low view of God. Paano po nangyari ito? Okay? So, yung mga Israelita is really impatient. Okay? Impatient, walang tiyaga. Kasi hindi nga po nila totally kilala ang Diyos. Si Moses ay pumunta, humiwalay panandalian. Okay? Pumunta sa Mount Sinai at kailangan niya makipag-meet. Kailangan niyang katagpuin ng Diyos. Si God, si Yahweh. Okay? At tanggapin yung 10 Commandments. Yan po yung nangyari during those times. Okay? And then, itong mga tao na ito, nag-isip. So again, yung isip na naman, pinagana nila. Okay, pinagana nila. And the people began to view God as just as what? Supplier. Taga-supply lang ng needs. Hindi nila tiningnan that God as being holy, banal. Hindi nila tinitingnan yan as God being holy that He is. Okay? So, yung view po nila, sabihin natin, it's a low view of God. At dahil po doon, yung kanilang mga desire, dahil sabihin natin, low yung view nila sa Diyos, mababa yung pagkaunawa, pagkakilala nila sa Diyos, nagkaroon sila ng selfish desire sa kanilang puso. Tinanong nila, sinabi nila, yung needs nila, yung desire nila kay Aaron, okay? Na gumawa ng mga gods, small g, mga Diyos-Diyosan, para sa kanila. In short, gumawa sila ng golden calf. Okay, yung guyang ginto, golden calf. Na kung saan, ang ginawa nila, ng mga Israelita, nag-offer po sila ng mga burnt offering. Nagsunog po sila ng mga bagay. Wino-worship po nila yon, yung golden calf. Okay, na Diyos-Diyosan. Na kung saan, ayaw po ng Diyos ng ganun. Tama po, So, nagkaroon sila ng, sabihin na natin, celebration. Nag-celebrate po sila. Okay, kasi hindi nga po nila kilala ang Diyos. Kaya naman, okay, meron silang tinatawag na trivial or insignificant worship ng mga tao nung time na iyon. So, hindi po nila tunay na sinamba ang Diyos. At ano pong nangyari ito? They had sunk into idol worship. Yun po yung palagi nila sa Diyos. Kaya, napunta po sila doon. Kasi nga po, yun po yung tinatawag natin na low living. Okay? And yun nga, marami sa kanila, pinuksan ng Diyos. So, yun nga, pagdating po sa attributes, may be defined, being the perfection of God. At isa nga pong attribute na gusto po nating bigyan ng pansin ngayon, una sa listahan, sa ating menu, kumbaga, sa agenda, yung holiness of God. Attributes may be defined as those perfection of God which are revealed in the scripture.
Wala naman po iba tayong gagamitin kundi ang kanyang word, ang kanyang Bible, ang kanyang salita, ano po, which are exercised and demonstrated by God in His various works. Sa mga ginagawa po ng Panginoon mula Old and Testament Old and New Testament, nire-reveal po ng Diyos kung sino siya, kung ano siya, kung anong kaya niyang gawin. But again, in our limited understanding about God, I know and we believe that God, the Holy Spirit, helping us, we and all Christian, para maunawaan po lalo yung kanyang pagiging Diyos. Okay, meron pong tayong dalawang nakita na article with regards po sa pag-aaral po with pagdating po sa attributes of God. Okay, ito po yung tinatawag natin na communicable and the other one is incommunicable attributes of God. Gusto po natin na bigyan ng pansin po itong dalawa na ito. Once na ma-encounter nyo po ito, maunawaan po natin na when we say communicable, ito po ay based from Reformed and Evangelical theologians. Okay? Alright, so nakikita po nila sa kanilang pag-aaral, madalas, yung pagkakaiba po ng dalawa, nakatangian ng Diyos, and categorized into two. Communicable, and the other one is incommunicable attributes of God. Okay, so tingnan po natin ito. Yung una ay ito, communicable. Pag tinignan po natin yung synonym niya, yung other word for communicable, transmittable, transmissible, pwedeng lumipat, okay? Pwedeng mag-reflect, pwedeng maging kahawig. Attributes of God are those which find some reflection or analogy, okay, in man who was created in God's image. Okay, ibig sabihin nun, yung katangian ng Diyos na ito ay maaaring mag-reflect o makita sa taong kanyang nilikha bilang kaimahe ng Diyos. Alright? Pangalawa ito po, yung incommunicable attributes of God. So, these incommunicable attributes of God find little or no analogy in man. So, meaning to say, this is exclusive, very exclusive only for God. Hindi po nakikita madalas sa tao, kundi very exclusive. Yung taas ng katangian na ito ay sa Diyos lang makikita. Maaaring sabihin natin, isama po natin dito yung unity, independence, yung eternity, immensity, yung kalakihan po, kalawakan ng Diyos, kalakihan, and immutability. Wala ng pagbabago ng Diyos. Diba? Narinig natin yung salitang immutability. Okay? So, ang Diyos is immutable. Sabihin nun, hindi po siya nagbabago. Di kagaya natin tao, again, we are created according to the image of God. May mga katangian po na hindi po talaga pertains with man. Kagaya nga po ng word na immutability, is incommunicable attributes of God alone. Kasi lahat tayo nagbabago. And then, ito pa po. So, the incommunicable attributes of God also underscore, ibig sabihin, it emphasizes the transcendence and exalted character of God. Pag na-encounter po natin yung word na transcendence, ibig sabihin po niya, yung kanyang supremacy, right? Yung kanyang greatness. Sa Diyos lang po yun. Hindi po naka-pertains first with man. It's only for God's character. Okay, so let me give a little definition or explanation dun sa word na transcend. Okay? From another article, yung gotquestion.com, sabi po niya, dun sa sinabi po niya, credit po sa kanila po yun, when we say transcend means to exist, okay? To live above and independent from, meaning to say, talagang nangingibabaw ang Diyos sa lahat. Nangingibabaw siya. Wala nang makaka-surpass pa sa kanya. Siya na talaga ang pinakamataas, pinakamakapangyarihan, pinakabanal, pinakamatuwid, pinakamakatarungan. Siya po yun, ang Diyos. Okay? And go beyond, succeed. Yun nga po, He is a transcendent, superior,
supreme being. He is God. Alright? So again, dalawa po yan. Communicable, incommunicable attributes of God. But then, isa po nating dagdagan. Being transcendent ay ito. Superior to or going beyond the usual. Kumbaga, we are expecting yung pagdating sa standard ng Diyos. Pero unknowingly, meron pang mas matindi doon, mas malawak doon, mas mataas doon na hindi po natin alam pagdating po sa Diyos. The unknown seeks to be known. I mean, yet God continually seeks to reveal Himself. Pinapahayag ng Diyos, pinakikita ng Diyos, yung kanyang pagka-Diyos according to His creation. Okay, like the universe. Naisip po ba natin yung, can we imagine how large, how huge, how immense yung laki po ng universe? Even scientists, mga kapatid, hindi po nila kayang masagot yung question na yun, kung gaano kadami, gaano kalawak ito. Ay, may mga article po tayo nabasa regarding that, pero hindi ko po nakuha yung quotation niya. Alright, so yun po yung sabi niya, the unknown seeks to be known. Yung mga hindi natin alam, siyempre kailangan ay kailangan malaman po natin Sabi po niya sa Hebrew 1:3, the Lord God Almighty. The Lord God Almighty is a phrase in Hebrew, El Shaddai. Narinig niyo po yan, El Shaddai. Ibig sabihin po nun, He created all things on the earth. Hebrew, Lord God Almighty. Beneath the earth and in the heavens above, yet He exists above and independent from them. All things are upheld by His mighty power. Hebrew 1:3. Okay. Tingnan po natin sa other translation po. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He uphold the universe. He uphold the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. So, ano pong pinapakita dito sa Tagalog? Tingnan po natin. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Meaning, it pertains with Christ. Nakikita natin yung glory ng Diyos kay Lord. Pag nakita natin si Lord, nakikita natin yung glory ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. So, there is a comparison. I mean, there is a similarity. Oneness ng dalawa, Diyos anak, Diyos Spirit. Diyos Espiritu. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Ito po ang maganda, sinabi niya rin dito. Siya ang nag-iingat sa sansinukob. Siya ang nag-iingat sa buong kalawakan, universe. Sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Wow. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya mo po sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Gusto ko pong bigyan ng kaunting pansin itong verse 3 ng Hebrew part B. Sabi nga niya doon, pero siyempre gagamitan natin ng ilang mga word study. Tingnan po natin, according to the MacArthur Study Bible, ito po ang sabi niya in English, exact imprint of His nature. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Yan na nga po yung binanggit natin kanina. This verse expresses both the Son's oneness with the Father at yung kanyang distinction. Pero bagamat sila iisa, pero meron distinction o pagkakaiba, being a divine yung nature niya, being God, as a person too. Kasi si Lord, di ba, God, He reincarnated to become man. And as one of those being correspond exactly to the Father. So, ano pong sinasabi niya po doon? The Son accurately reveals the Father Himself. Kung ano yung pagkaka-reveal sa anak, is ganun din. Exactly related. Sino ang Diyos Ama? Christ is the image of the invisible God. Okay? Invisible God meaning si Jesus na nakikita. Pag nakita natin siya, is the image of the invisible God. Sa Colossians 1:15, through whom we see the Father. Ito po yung binanggit. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Cross-referencing po tayo. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng kanyang mga nilikha.
Sa John 14:9, ito naman ang sabi. Sa book of John, sumagot si Jesus, "Kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo ba ako kilala?" Sabi niya kay Felipe. "At ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama, bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama?" So, yan po yung binabanggit niya sa John 14:6. 2 Corinthians 4:6 naman, parang dinagdagan pa po natin with regards po dun sa larawan ng Diyos. Ito po yung pag pinasa natin, ito po yung binabanggit doon. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag na ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, ikakat ko po doon at gusto po nating tingnan yung binanggit ko po kanina sa verse na kung saan sabi niya sa Hebrew 1:3, "And He upholds the universe by the word of His power." Uphold the universe by the word of His power. In Tagalog, siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng makapangyarihang salita. So, in other words, in His command, in His word, ay talagang nilikha niya lahat in order for the existence of His creations. Yun nga, sabi, sa Colossians 1:17, ay nabanggit ko na po kanina, siya ang una sa lahat. Ibig sabihin, bago pa magkaroon ng universe, nandun na po siya, ang Diyos. At ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Yun yung isang libro ng Biblia sa Book of Job 26:7. Ito po yung sinabi niya, He stretches the northern skies over empty space and He hangs the earth on nothing. Okay, nakita niyo po ba yung hindi po ako nagtuturo ng science ngayon, pero binabanggit po natin yung binanggit sa Book of Job. Okay, na ang purpose po niya, okay, is para makita natin that God is deserved to be glorified sa pamamagitan ng kanyang mga mysterious ways of His creations, the work in nature. Okay? At yun nagpapatuloy, sabi niya, that the whole creation, the created realm, sabi niya, continues in the existence solely by God's sustaining power. Siya po yung nagpapanatili nun, Naisip niyo po ba yan, mga kapatid? Ang mundo, ang lahat ng planeta, at lahat ng mga planetary bodies sa solar system, even sa galaxies, na pagka tinignan natin, pinag-aralan natin, even in science, prove there are some things exist sa universe. They are hung, the earth hangs from nothing. Okay? Bago pa man ma-discover, matuklasan ng mga astronomer, sina Isaac Newton, yung mga Galileo Galilei, yung mga pinag-aralan natin sa science, binanggit na sa Bible na ang mundo, na ang earth hangs on nothing, nasa space. Pero tayo naniniwala that siya yung may control ng Diyos. Kaya yun, binanggit niya sa kanyang verse, He upholds the universe by the word of His power. Napakadami nun. Okay, ang kalawakan sa hilaga ay kanyang inilagay. Sabihin sa itaas, nasa yung direction niya, north, diba? Northern skies. Pag tinignan natin yung word na northern, sabihin nasa itaas po yung niya inilagay, Northern skies over empty space, He hangs the earth from nothing. Ang kalawakan sa hilaga ay kanyang inilagay. Binitin niya ang daigdig sa gitna ng kawalan. Okay, gitna ng kawalan. Parang, wala, pero meron. Merong naghahawak at nagko-control nito. Alright, another verse, na pwede nating makita yung kanyang glory po dito, sa 147, verse 4 and 5, sa awit. Alam niya at natitiyak ang bilang ng mga bituin. Alam niya. Natitiyak niya yung bilang. Okay, tayo di natin alam. Scientists, hindi rin nila alam. Kasi we are limited in our mind. I mean, sa pag-iisip kung ilan. Kahit anong gamiting tools, kahit may Hubble scope pa yan na gamitin, powerful telescope rather, hindi po nila mabibilang. Pero ang sabi po niya, alam niya at natitiyak ang bilang ng mga bituin.
isa-isang tinatawag. Sa pangalay, itinuturing. Sabihin, may mga pangalan po sa kanya ang bawat bituin. Si Yahweh na ating Diyos, literally, dinescribe po dito, si Yahweh ang Diyos. Si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Okay? So, yun po yung isa sa yung mga attribute po ng Diyos, great and strong and mighty. Taglay niyang karunungan, hinding-hindi masusukat. Yun po yun, Diyos. Kaya pagdating sa pagsukat ng karunungan, hindi po natin kakayanin po yun. Dahil po yung Diyos, Yun po yung kanyang katangian. Alright, so for example lang po ito mga kapatid. The earth tilted 23.45 degrees. Nakatagilid siya, nakakiling siya ng 23.45 degrees tilted towards the sun. O may mga dahilan po tayo doon, pagdating ko, bakit nga ba ganun? Pwede namang diretso lang, pero hindi po niya ginawang ganun. Okay, the science explain, sabi niya, kailangan magkaroon ng balance. Mag-rotate siya sa kanyang axis, para syempre pag umikot siya, may gravity at the same time, magkaroon ng seasons or weather. Normally, may mga seasons. Patamaan yung mga nasa other side ng earth para maka-receive din sila ng sunlight. Okay. Kumbaga yung kaisipan na, wow, kung hindi nga naman ito iikot, naka-steady lang sa isang lugar, paano nga mag-exist yung mga nasa kabila? Okay, so ginawa niya lahat in perfect balance. Sabi nga, wala nang kailangan idagdag, wala nang kailangan ibawas. So there is a great wisdom from God. He hangs earth on nothing. This statement is very, very, syempre, accurate kasi Biblia po nagsabi. Bago pa magkaroon ng scientific verification, ay alam na po ng Bible. Ano po? So this indicate, of course, the divine authorship of the scripture. Kaya important yung Bible. So nating malaman talaga yung ginagawa ng Diyos at yung ginawa ng Diyos. Scripturally, the biblically, yung kanyang statement, kailangan po natin ay tingnan, basahin, unawain. Okay? Ganun po siya, So ito pa po, isa pa pong insights, with regards po sa kanyang power. What would happen if the sun was 10 miles closer to the earth? Ano daw mangyayari kapag yung araw ay 10 milya, 10 miles closer to the earth? Alright, so ito po yung mangyayari. There could be warming. There will be warming. Magkakaroon ng init, matinding init. Halimbawa, bahagyan lumapit yung araw. O kaya naman tayo ang lumapit sa araw. O magkakaroon ng matinding pag-init. So meaning to say, possibly there could be a perfect distance. Hindi sobrang lapit, hindi sobrang layo natin sa kanya. Bakit kaya? Kasi pag lumapit ito, ang sabi niya, glaciers will melt. Right? Yung mga malalaking tipak na yelo sa North Pole, sa South Pole, ay matutunaw. Hindi po pwede. Pag natunaw siya, level of water in the seas or ocean will rise. Tataas po yun. And it could cause devastation, flood in many areas. So, the rising sea levels and flooding most of the planet. Siyempre, mahal ng Diyos ang tao na nasa sanlibutan. Di po ba? Kaya hindi po niya ginawa. Meaning to say, God Himself, He is in control. Tinokontrol po niya lahat. Pagdating naman sa ating katawan, ito po yung facts naman, yung totoo. Pero estimate lang po ito. Tayong mga tao, recently, estimate the number of cells, yung cell natin, is 30 trillion. Can you imagine how many cells do we have in our body? 30 trillion. Kung ilang zero yan? 13. Or 13 zero. 30 trillion. Kaya itong cell na ito, bawat cell na ito, they are working harmoniously sa katawan. At pag nagkaroon ng problema yan, nagkaroon ng malfunction, kakaroon ng sakit, problema. Okay, 30 trillion. And it is necessary to function very well to live. Para yung tao ay mabuhay ng normal. Kinokontrol po lahat ng Diyos yun sa katawan po natin. Okay, hindi lamang yung nasa kalawakan. Can you imagine ilan yung tao na nabubuhay ngayon? Okay, ilang cells meron doon. Kaya kung isipin natin, talagang God is so much in power and in glory. Another idea po mga kapatid dito.
So yung distance po natin sa sun, medyo science ng konti pero kailangan po natin maunawaan ng konti rin ano. Yung layo po natin sa sun, yung Earth sa sun is 93 million miles. Napakalayo po ano? 93 or 150 million kilometers away from the Earth. So sobrang layo po niya. Meron po yung process na yung nucleosynthesis na sinasabi para mag-release ng init, solar power, energy, ano. Sa layong na yun, yung layo po na yun, alam niyo po, kailangan daw mag-travel po ng 186,000 miles, okay, per second, yung sunlight bago makarating sa atin. Pero ang ginawa po ni God ito, nagta-travel lang po yung light ng 8 minutes para makarating po sa atin yung light from the sun. Can you see the glory of God? Can you see the greatness of God behind that? Yung layo po niya, pero ginawa po niya, yung electromagnetic waves na sinasabi na yan, nakarating lamang ng 8 minuto. Kailangan po natin ng sunlight. Without that, hindi po tayo mag-exist. Okay? 8 minutes, yung average po niya. And 17 seconds to travel from the sun to the earth. That is the speed of light. Okay, so yun po yung pagdating po sa light. Siyempre, when it comes sa spiritual things naman, light pertains with the truth and wisdom from God. Kasi Jesus is the light also. The Word of God is also a light. Pero yung physical light, importante din po ano, yung spiritual light, the Word of God Himself, kakaroon tayo ng liwanag, kakaroon tayo ng, sabihin na natin, pag-elevate yung knowledge if we have the light. Nawawala po tayo sa darkness of ignorance if we have the light from the Word and the wisdom to mark of foolishness. Kaya importante nga po ito, ano, yung Word. Okay. So, what else? Isa pang pag-iingat mo ng Lord, ano, with regard sa universe, pagdating po sa atin. Alam niyo po, sa pagitan ng Mars and Jupiter, meron pong tinatawag na asteroids belt. Okay? Ito pong asteroids belt na to, nandun po yung malalaki, natipak ng mga bato. Nagro-rotate din po yan sa sun, around the sun. Okay? And then, syempre, through gravity, gravitational pull, umiikot po siya. At ang matindi po niyan, may mga instances po na sabihin na natin na-attract o nakakawala from their space, from their area, surrounding, papunta sa Earth. Bumabagsak po sa Earth. Merong malaki, may maliit. At ang isa sa pinakamalaki po na biggest asteroid na na-record ito, tinatawag na Ceres. Ito yung largest and first discovered asteroid on January 1, 1801 by Piazzi. Okay. Yung bigat po nito is 2.3 times 10 to the 21st kilogram. Sa mga asteroid, napakabigat po nun. Ang sabi po ng mga scientists, walang weapon system na maaaring makapagpahinto dahil sa kanyang taglay na bilis nung bumabagsak sa Earth. Can you imagine that 6,000 or 69,523.7 km per hour yung taglay po niyang bilis. Pero dahil nga po sa pag-iingat ng Diyos sa kalawakan sa atin sa Earth, kinokontrol niya po yun. Nakapag po halimbawa yung malaking asteroid na ito tumama po sa lupa, it will create a crater, yung malaking butas. Paano kung sa city? Paano kung sa bubong? Paano sa bahay? Di pa malaking pinsala po ang maaaring makreate po nito. Paano kung sa dagat? Pero alam nyo sa Revelation 8:10 to 21, so meron po ang term na ginamit doon yung wormwood. Wormwood, ano? Yun po yung name ng star. Ang sinabi ko po kanina is not a star. Pero yung sabi sa Revelation chapter 8 verse 10 to 11, during the time of tribulation, hindi pa po ito nangyayari. Mangyayari pa lang po. Pero, yun sana. Huwag nating habutan to. Pero ni-reveal po ni Lord through John the Beloved. The third angel sounded his trumpet, and great star, blazing like a torch, fell from the sky on a third of the rivers and on the spring of water. The name of the star is Wormwood. And a third of the waters turned bitter, and many people died from the waters had become bitter. Hinipa ng ikatlong anghel ang kanyang trumpeta. Nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na parang sulok.
at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinawag na kapaitan. And ito po yung nangyari, o nangyari. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay sa pagkainom nito. Yun po yung mangyayari in the future. Okay? But this time, kinokontrol po lahat ng Lord to preserve something, to preserve His creation, kasi hindi pa po time na mangyari po yung mga ganong bagay. Pero ito po ang sinabi naman ni 2 Peter 3, chapter 3, verse 4 to 7. Preserving it from destruction, yung kanyang creation, until that day when His voice will remove all that the unshakable kingdom of God and its heirs. Okay, ito po yung sinabi niya. Nangako siyang darating, hindi ba? Sinabi ng mga tao. Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago. Buhat ng likhain ng mundong ito, sa verse 5. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan. Ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig, at sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan din ng tubig ng malaking baha ay ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Okay? Sa 7, sa pamamagitan din ng mga salitang iyon ay nananatili, preservation, nananatili ang mga langit. Sabihin, hindi lang yung langit na nakikita natin ngayon, kundi may langit talagang first heaven, second heaven, third heaven, atmospheric heaven, starry heaven, heaven of heavens. Ito po sinabi niya, sa pamamagitan din ng salitang iyon na nagpabaha nung panahon ni Noah, ay sabi niya, sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. So yun po yung gagawin po ng Panginoon. Sa Hebrew 12:28, sabi niya, kaya't magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ng Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Sapagkat, yun nga po, there's the word what? Yung keyword, kaharian or kingdom. Kasi God will create, yun nga, yung new heaven and new earth. And there is the holy city, the new Jerusalem. Sa 21:1 and 2 ng Book of Revelation, itong kaharian na ito will be eternal, sabihin talagang pangwalang hanggan, and unshakable or immovable. Alright? Pagkatapos, sabi ni John the Beloved, pagkatapos ito'y nakita ko ang isang bagong langit, isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Okay? So, yun po yung, kung bakit, yun nga, yung mahalaga po, yung right comprehension or perception pagdating po sa idea or truth, theological matter, pagdating po sa word, Meron po isang quotation na binanggit uli. Babanggitin ko po uli, kay Aidan W. Tozer. Sa Tagalog na lang po, sabi po niya, ang tamang pagkaunawa sa Diyos ay pangunahin. Kailangan, kung meron dapat tayong unawain at aralin, yes, we are learning secular things. Kailangan din po yun. Pero sabi niya, ang tamang pagkaunawa sa Diyos, ang pangunahin hindi lamang sa sistematikong theology, kundi sa practical, siyempre, practical na pamumuhay bilang Kristiyano. Yes, may alam po tayo doon, sa kaalaman tungkol doon, pero hindi po natin kailangan isang tabi yung practical na application, practical living bilang Christian. Sabi niya, naniniwala ako na halos walang pagkakamali. Siyempre, pagdating sa instruction or doctrines of the Bible, o pagkabigo sa paglalapat ng Kristiyanong ethics, at hindi matutuntun sa wakas sa di perpekto at walang galang ng mga kaisipan tungkol sa Diyos. So, meaning to say, talagang sobrang reliable pagdating po sa
pagdating sa character ng Diyos, katangian ng Diyos, pangako ng Diyos, glory of God, and a lot. So, yan po yan, yung ating introduction with regards po sa God's character or attributes of God. Introduction. Okay.